Ang gusto ko makarating kay... Kasi nung time na yun, gusto ko magpakamatay. Sir, noon ako, 6 months pa lang ako nanganak nung time na yun. Inirereklamo ang isang babae sa Barangay Kanyogan na nakakuha umano ng mahigit kumulang 1 milyong piso mula sa iba't ibang na biktima ng kanyang modus na sanglatira. Kinilala ang scammer umano na si Luz Viminda Fortaleza. 2018 nang magsimulang mambiktima si Fortaleza at ngayon ay nasa 20 katao na umano ang naloko nito. Emosyonal si Rose nang ikinuwento ang nangyari sa kanya sa transaksyon sa scammer. 250,000 pesos ang kabuuang halaga ng pera na nakuha mula sa biktima. 4 na biktima pa umano ang nakilala ni Rose at parehas ang modus at drama ni Luz Viminda sa mga ito. Kasi nga po, gusto ko makarating kay Mayor Vico Soto. Kasi nga po, stress na stress kami sa ginawa niya sa akin. Halos hindi ko po alam ang gagawin ko noong time na yun. Marami na po akong pinagsabihan. Nasabi lang niya sa akin, yung pera madaling kitain. Pero yung buhay, pag nawala ka, kawawa yung 2 baby mo. Sabi po sa akin. Kaya grabe pong stress ang binigay niya sa aking bahay na yan. Hanggang ngayon po. Tulad po kagabi, hindi ako makatulog, sir. Iniisip ko, napakalaking halaga ng pera na 250,000. Nakita ko lang po siya online. Nakapost sa sanglatira sa account ni Maricel Dizon. Sa kagustuhan naming makatipid, gusto namin kumuha ng sanglatira. Pinuntahan namin nga, yung nakita namin sa Facebook na nakapost dito sa may Kanyogan, Pasig para tingnan namin at kung kasya ba yung pamilya ko. July 17, 2019, nagkasundo po kami na kukunin ko na yung bahay. Siya po ay nagpakilalang caretaker ni Raymond Gonzaga. July 17 po ng morning, balinag daw na po ako sa kanya ng 20,000. Yun daw po 20,000 na yun ay pupunta siya kay Raymond Gonzaga sa may Paranaque para ibigay niya yung pera na yon. July 20 po, 2019, nagdagdag po ako ng 230,000. Yun daw po 230,000 na yun ay i-deposit sa account ni Raymond Gonzaga. Ayun po, ang usapan po namin, pag naibigay ko yung total na 250,000, ay titira na po kami. Ngayon po, pagpunta namin doon, kasama ko yung 2 kids ko, yung kapatid ko, at saka yung yaya ng anak ko. Ayaw po niyang ipalinis yung bahay. Kasi ang gagawin daw po yung CR kasi barado. Yun po ang sabi sa akin ni Luz Viminda Fortaleza. July 23, 2019, may nagpunta po sa akin dito. Hapon, mga 5 to 6 p.m. na po yon. Ngayon po, ang sabi sa akin ay, Rose, wag mong kukunin yung bahay kung isinasangla sa'yo. Promotor ng scammer yon si Baby. Sabi ko, paano po yan, kuya? Nakabigay na po ako. July 24 po ng umaga, mga 8 ng morning, nagpunta po ako doon para bawiin ko na yung pera ko. Ngayon, nakausap ko po si Luz Viminda. Sabi ko, babawiin ko na yung pera ko kasi may nalaman ako. Sabi niya, huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi na yon. Yun ay nasettle na. Yun pala po, nalaman ko po kasi na may pinagsanglaan siya ng 100,000. Yun ding isinangla sa akin na bahay. July 29, bumalik ulit kami para linisin nga po ulit yung bahay. Mga 2 to 3 p.m. po yun. Sabi niya, Rose, nagpapadagdag si Raymond Gonzaga ng 50,000. Sabi ko, para saan po yung 50,000? Ang sabi niya po is para ayusin daw yung CR kasi daw barado. Ngayon po, pumunta po ako ng Barangay Kanyogan. Mga 7 a.m. po yon. Nagulat sila, bakit daw po ang aga naming nandun? Sabi ko, sir, kasi gawa ni Luz Viminda Fortaleza. May isang tao po doon na kumamot sa ulo. Sabi niya, ay nako, napakarami na ng biktima niyan. Pati ba naman kayo na biktima pa rin?
Doon ko po nalaman na marami na pala po siyang biktima ng sanglatera. August 7 to 8 po, 2019, may nagpunta po sa akin ditong mag-asawa. Sila din daw po ay biktima ni Baby Luz Biminda Fortaleza sa halagang 100K po. Pumunta pa kami kay Luz Biminda. Tapos, ang sabi po ng anak is wala doon, nasa Laguna daw po. Nagpunta pa po ako sa RD, sa City Hall po ng Pasig, para ma-confirm ko po talaga kung yung titulong binigay sa akin is kay Raymond Gonzaga. Ang sabi naman po sa akin, yes, nakapangalan kay Raymond Gonzaga, pero hindi namin sure kung talagang caretaker yung sinasabi mo sa akin. September 14, 2019, nagpunta po ako sa Manila para sana gusto kong kausapin si Raymond Gonzaga. Then, may lumabas po na kapatid ni si Raymond Gonzaga. Ngayon po, sabi ko, sir, nagpunta po kami dito. Gusto namin makausap si Raymond Gonzaga. Kung siya talaga yung may-ari ng lote sa Kanyugan na isinangla ni Luz Biminda sa akin. Ngayon, sabi niya, yes, sa kapatid ko yung lote, pero hindi niya caretaker si Luz Biminda Fortaleza. Nagpunta pa po pala po dito si Luz Biminda Fortaleza nang hindi ako sure pero parang November. Ang sabi niya po is babayaran niya raw ako, kasama niya po yung anak niya. Sabi niya by December 2019 magbabayad po siya. Hindi naman po siya nakapagbayad sa akin. Nakailang balik na umano kay Senator Raffy Tulfo at sa iba pang ahensya si Rose para humingi ng tulong. Nais na ng biktima na matuldukan ang panloloko ng scammer. Samantalang nagbigay ng babala ang barangay na mag-iingat sa mga papasuking transaksyon. Nagpunta na rin po ako kay si Raffy Tulfo, kasama ko po yung kapatid ko. Then binigyan naman po ako ni si Raffy Tulfo ng parang request. Kasi sabi naman sa akin sa barangay is pang 20 na po ako. Ngayon nga po, ang sabi ko is bakit hindi na natutuldukan po ba yung panluloko? And gusto ko sana ma-stop na nung nangyari sa akin. Pero hindi nangyayari. Bali, parang may nabiktima pa siya last year. Pero nahabol nung pinagsanglaan, nabawi yung pera niya. Pambibiktima niya, bakit dumami ng dumami? Ang naisagot lang po sa akin is panahon po pa po nung nagdaang kapitan kasi sila po is bagong upo lamang. Yun po ang sabi sa akin. Sa mga taga-Pasig o labas man ng Pasig, bago po kayo kumuha ng mga sanglatera, kailangan po kilalanin yung maigi. Tsaka sana po sa barangay na lang kayo, sa barangay muna dumaan para matitrace nyo kung yung tao ba scammer o talagang totoo. Sa taong nanloko po sa amin, grabeng stress po ang ibinigay niya sa akin. Pag naalala ko, naiiyak ako. Kasi nung time na yun, gusto ko magpakamatay. Sir, noon ako, 6 months pa lang ako nanganak nung time na yun. Dami lang nagpayo sa akin. 6 months and 17 months pa lang po ako nanganak ng time na yun dahil sa gusto kong makatipid. Sa totoo lang, ilang beses ako nagpagamot. Minabak ko ng pampatulog. Tapos ilong itong pahuling pa-check up ko po last 2022. Ang sabi po sa akin, wala akong sakit kasi lagi po masakit ang dibdib ko. Ang sabi po sa akin, magpasay ko ako kasi may stress daw po ako. Hindi na naman niya kasi kayang ibalik yung pera eh. Kung maaari nga lang po, makulong na eh. Luz Biminda Fortaleza, nagkaroon sa amin ng complaint yan regarding dun sa rent own o sanla upa ng bahay dito located at Dr. Sixto Avenue, Barangay Kanyugan, Pasig City. More or less the amount of sanla benta is sanla upa. Dalawa yung ginagamit niya, sanla upa, sanla benta. More or less ang dinideclare niyang amount is 200,000. Doon sa unang naging biktima niya, siguro umabot ng 5 ang complaint sa amin yan na binibigyan naman namin ng CFA
certification to file action kasi hindi nga sumisipot yung alleged scammer na yan. Meron naman isang nagpunta rito na there is a decision coming from small claims na pupuntahan yung residence niya na nagpapasama dito sa BSF na para makumpiska yung ibang gamit na amount doon sa naibigay niya. Sabi ko, good luck po. Ngayon, bumalik siya rito, wala ho siya talaga nakuha. So, I don't know kung what happened doon sa previous case na yan. Yung isang huling naging kaso niyan dito is mag-asawa na binigyan ko ng advice na humihingi pa raw ng another 50,000 dahil sa nakapagbigay na raw sila ng advance ng 100,000. Sabi ko, may mga kaso na sa amin yan. Mas maganda yan, i-entrap nyo na lang with mark money para mahuli yan. Para ma-sure natin na pag nasa kulungan na yan, siguro gagawa na ng paraan niya kung paano siya makabayad o paano niya mapiyansa ng sarili niya. But still, ini-insist pa rin ng lalaki na kunin na lang yung pera, puntahan yung tao. So sabi ko, bahala kayo, mag-usap kayo. Pero I'd rather advise na i-entrap nyo na lang. Much better i-entrap nyo na lang kasi marami na naging kaso sa amin yan. So yung ano nangyari, nasunod na singilin na lang daw, what happened, I don't know, walang nangyari. Bumalik dito, sabi ko, bakit? Wala daw nangyari, hindi raw sumipot yung tao na hindi rin daw binigay yung pera. Sabi ko, kung sinunod niyo yung advice ko, siguro baka nahuli yan o maaaring yan nagsasuffer na sa kulungan doon sa ginawa niyang panluloko. So siguro mas maganda nito, aware na lang tayo dyan kay Los Baminda Fortaleza. Before na ma-scam kayo, pumunta na muna kayo ng barangay. Kasi lugar namin yan para mabigyan namin kayo ng records kung ano yung klase ng pagkatao niya. Siguro dito sa records namin, more or less 5. Unless meron pa sa iba na ayaw na nila mag-file. Sabi, meron daw kasi may liliit na amount lang daw. Siguro, kaya may nagpa-file dito kasi malaking amount na 150, 200. Siguro, yung iba mga nagpa-file, yung hindi na nagpa-file, since na maliit lang yung amount, so hindi na siguro nagpa-file dito. I don't know, yung sa labas, yung mga iba na loko niya. So para, matagal na residente yan kasi since nung mag-start na mag-scam yan is 2018 Bago kayo ma-scam o mabiktima nito ni Los Baminda Fortaleza, mag-inquire muna kayo sa barangay kung anong klaseng pagkatao niyan. Before it's too late, bibigyan namin kayo ng A1 information para na sa ganun makapag-ingat kayo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.